You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we magnify you. For you are great, you're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we magnify your name. For you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Yes, hallelujah. Come on, church. True worship. This is a sign of true worshipers, mga kapatid. There is no one else like you. For you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. Praise God. Yung totoong palakpak, mga kapatid. Yung totoong palakpak, mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo pumapalakpak, mga kapatid, sa artista. Hindi tayo pumapalakpak, mga kapatid, sa ating katabi. Pumapalakpak tayo, mga kapatid, sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Praise God. So before we ask the prayer, paki-project muna natin yung ating pamagat. So mamaya natin babasahin, mga kapatid, yung ating text. Hinihiling ko po ang ating mahal na pastor na siyang mag-lead ng prayer. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord Jesus. Yes, God. Yes, Lord God Jesus. Praise God. Minsan pang palakpak, mga kapatid. Hallelujah. At malaya na po tayong makaupo, mga kapatid. So sa pamilya po na ating na-witness na tumayo dito sa harapan, kung bakit po kayo nandito, it is the sign that God's call you. Tinatawag po tayo ng Panginoon, mga kapatid, upang paglingkuran natin ang ating Diyos. Hallelujah. The signs. Tulad po ng sinabi ko, bago natin basahin yung ating text, paki-scroll.
Ang parula, so before we go to our short message today mga kapatid, mayroon muna tayong konting trivia. No? Ang parula ay palatandaan ng isang pantalan mga kapatid. No? Ayan ang nagbibigay signal sa mga barko. Wala yung parula mga kapatid, pwedeng, ano kasi tawag dito sa Tagalog, yung masanglad, yung sumayad, no? No, pwedeng malihis sa kanyang required na lalim yung barko mga kapatid kung wala yung parula. Okay? So makikita po natin yan mostly sa mga pantalan. Next. Yan. Runway lights. Saan natin makikita yung, siyempre, pagka sinabing runway, sa airport natin makikita yan, no? Kaya yung mga eroplano, mga kapatid, kung wala yung runway lights, hindi rin sila makakalapag ng maayos. So yun yung trabaho ng runway lights. Kaya nagkakaroon ng maayos na pag-perform, landing and departure ng eroplano. Next. Yan. Road signs. No? Nakakapagtaka lang kasi sa road signs, mayroong warning, may informative, may regulatory, pero maraming nadidisgrasya sa daan. No? Bakit kaya? Pastor, bakit kaya? Ha? Ignoring the signs. So yan mga kapatid, no? Kung bakit yan, kumplito, may warning, ibig sabihin, paalala, informative, mayroong nakaano doon kung school o hospital, at may regulatory, no, na kung saan kailangan natin sundin. Pag sinabing regulatory, ayaw mo't hindi, kailangan mong sundin yan. Kasi katulad yan, no left turn, nag-left ka, bangin pala yung nandoon, so nahulog ka. So dapat po sundin natin. Next. Yan. Mayroon po bang ganyang Kristiyano mga kapatid? Ha? Nakakapagbasa po ba tayo lahat? For sure. Mababasa naman siguro yan, no? So hopefully mga kapatid, itong sign na to, wala tayo dyan. No? Wala tayo dapat dyan mga kapatid kung tayo tunay na Kristiyano. Amen po ba? Ang pagsunod sa batas ng ating gobyerno mga kapatid ay pagsunod sa Diyos. Amen? Praise God. So dito sa susunod na mayroon akong tatawagin, siguro 10 years old below. 10 years old below, mayroon akong, magkano ba laman ng bulsa ko? 50. So 10 years old below, alam nyo to. Sino po? Tataas. Taas ng kamay. 10 years old below. 15 years old below. 15 years old below. Kung walang 10 years old below. Gab. Ayaw ni Gab. Yan, nagtaas. Okay. Tayo ka, brother. Next. Yan. Ang sign na to, kanino po ba ipinangako? Kanino ipinangako? Yung sign na yan. Quiet please. Okay? Nasagot? Kanino ipinangako yung signs na yan? Sorry. He can speak English. So that's why he can understand, no? So, okay, dahil ikaw tumayo, may 50 ka. Okay, so alam natin mga kapatid na ang signs na yan ay ipinangako ng Diyos kay Noah. No? So, pag nakita natin yung signs na yan, yan ang ipinangako ng Panginoon kay Noah, hindi niya naparurusahan ang tao sa pamamagitan ng baha. Ito kayang next signs na to, ano kayang ibig sabihin yan? Masakit ang ulo.
Ako kasi yung signs ko sa sarili, medyo lumalabo na yung paningin ko, mga kapatid. So, sabi ni Pastor, yung sign daw na yan ay masakit, dahil masakit ang ulo, dahil maraming kuto. O, walang pira, no? Bahala kayo kung ano yung iniisip nyo dyan sa sign na yan, malamang pareho tayo. Okay, so let's go to our message. Inaasahan natin mga kapatid na bago tayo lalabas sa pintong yan ay ang sign na to ay dala-dala natin sa paglabas natin sa pintong na yan mga kapatid. No? Ang sign na to mga kapatid ay hindi lang literal. Literal na mga bagay na tulad ng ipinakita natin. Huwag natin ignorin mga kapatid, no? Ito'y babala, no? Ang palatandaan na to, ito'y babala bilang mga Kristiyano, okay? Paki-project natin yung Matthew chapter 24 verse 3 to 12. Sabi dito, and as he sat upon the Mount Olives, the disciple came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the signs of thy coming and of the end of the world? Pakilagay lang natin sa Tagalog yan para masundan. Number 4, and Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. No? Pakisundan na lang po natin sa mga verse, mga kapatid. For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. 8. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to the afflicted. Ano ba yung afflicted mga kapatid? Kapighatian. No? And shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. 10. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold, mga kapatid. Ang sabi dyan sa 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Jesus tell us about the signs, mga kapatid. At ang mga signs na ito ay tulad ng sinabi ko mga kanina, ito'y patungkol sa ating next life. Hindi po signs, mga kapatid, na ating ipinakita dyan kanina, mga kapatid, no? Kailangan natin paghandaan, mga kapatid, ang signs na sinabi niya sa mga disipulo, no? Ingat kayo na huwag mailigaw ni numan. Ano po bang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Ingat daw tayo, mga kapatid, na huwag tayo mailigaw ni numan. Praise God. Ang pangalawa, ang sabi diyan, marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo. So yun po, doon po tayo mag-ingat, mga kapatid. If we're not reading our Bible, mga kapatid, kung makikinig lang po tayo sa sabi-sabi, mga kapatid, sabi kasi ni pastor, sabi ni brother, sabi ng aming leaders doon, elders, then kung wala po tayong sariling paninindigan sa ating pananampalataya, mga kapatid, ito po yung sinasabing mag-iingat po tayo. That's why we required, mga kapatid, na basahin natin ang ating Bible. Kung kayo'y walang Bible na babasahin, siguro naman may mga cellphone tayong lahat. Then, ang cellphone ngayon, mga kapatid, ay ando doon na lahat kasama yung Bible. No? Kaya nga po, mga kapatid,
in-encourage natin yung church natin, mga kapatid, na magkaroon ng channel dahil lahat po tayo may cellphone, mga kapatid. Di po ba? Sino po walang cellphone dito? Mga anak ko sa bahay, sinasabihan ko, ang kalinisan ng bahay ay sign ng tunay na Kristiyano. Walagay ninyo sa tama. Huwag lahat ng oras uubusin sa cellphone. Disgrasya kayo dyan. Mga kakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Sabi po doon sa ating binasa. Itong sign na to ay hindi lamang po natin naririnig. Witness na po natin mga kapatid kung bakit napakamahal ng diesel ngayon dahil dito sa digmaan na to. No? Sino po ba ang hindi pa nakakaalam sa digmaan ng Russia at saka Ukraine? No? Siguro lahat po tayo alam ang labanan ang digmaan na yan, ilang buwan na. Mabuti nga po at least 2 times nang nag-rollback, sabi ng Panginoon sa mga apostoles, no? O mga kakarinig kayo ng digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. No, kailan lang na ilang years pa lang natapos yung Marawi. Ngayon mayroong Russia at saka Ukraine. At praying na wag mag-ignite yung Taiwan at China. No? So yan po yung mga sinabi ni Jesus sa mga apostoles na mga kakarinig tayo. Ngayon, hindi lang po natin naririnig yan, nakikita na po natin. No? So meaning, mga kapatid, na ang sign na ibinigay ng Diyos sa mga apostoles ay ito na ngayon yun. Magsisitindig ang bansa laban sa bansa. Kaya nga, doon sa dalawang bansa, mga kapatid, walang gustong magpatalo. Akala kasi ng Russia, ganun-ganun lang madaling sakupin yung Ukraine, mga kapatid. No? So, pero hanggang ngayon, kung ano man yung kakayahan ng Ukraine, mga kapatid, so hindi dapat ismulin, mga kapatid, yung maliit, no? Ang maliit ay maliit talaga. Praise God. Sabi rin doon, mga kapatid, magkakagutom. No? Magkakagutom daw. So ito yung isang problema, mga kapatid, not only here in Philippines, mga kapatid, maging sa mga karatig bansa na mahihirap, mga kapatid, ito yung problema, yung magkakagutom. No? Kaya nga, isa ito sa sinusolusyonan ngayon, mga kapatid, ng ating bagong upong presidente, ang agrikultura. Lilindol sa iba't ibang dako. So hindi bago sa atin yan, mga kapatid. Iminungkahi na ng Diyos yan, mga kapatid, sa ating mga apostolis. No? Na maging matibay daw tayo rito. Dito sa mga ating binabanggit ngayon, mga kapatid, bilang Kristiyano, binibigyan tayo ng babala, mga kapatid, na maging matibay tayo anuman ang sitwasyon. No? Ibibigay kayo sa kapighatian at papatayin. Praise God. Kaya pa kaya natin ito, mga kapatid? Kung ganito na yung senaryo, hallelujah. Kung ating matatandaan, mga kapatid, yung mga apostolis, halos lahat sila nangamatay sa parusa, mga kapatid. No? Si Juan lang ang nakaligtas. No? Matapos siyang ilubog sa kumukulong mantika, mga kapatid, buhay pa rin. No? So, but almost of the apostles, mga kapatid, ay namatay sila sa parusa. Sabi ng Panginoon, ibibigay kayo sa kapighatian at papatayin. Kapupuutan dahil sa aking pangalan. Kaya natin to, mga kapatid. Hello? Kaya natin? Praise God. Maraming mga titisod. Sa anong dahilan, mga kapatid? No? Katulad ng Sunday school natin kanina, nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan yung magkatabi, natisod na yung isa. It is a true Christian, mga kapatid.
Hallelujah. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. No? Dito mga kapatid, isa ito sa magiging struggle natin bilang isang Kristiyano mga kapatid. Na kapag ang pag-ibig ay nanlamig na mga kapatid, tapos na ang buhay. Dito maraming nag-i-struggle mga kapatid na Kristiyano. Tingnan natin, tunghayan natin mga kapatid ang mga ibibigay nating halimbawa, hallelujah, sa Biblia. Mga karakter sa Bible mga kapatid na iba't ibang klaseng pagsubok ang dumating sa kanila. Tingnan natin mga kapatid si John the Baptist. No? Kung ating babasahin sa Luke mga kapatid, John the Baptist, the famous wilderness preacher mga kapatid, na kung saan alam din natin mga kapatid na siya ang nagbautismo kay Hesus Kristo mga kapatid. But there is a time mga kapatid that John the Baptist struggled his faith mga kapatid. No? Nung nandoon na siya sa kulungan mga kapatid, sabi niya sa kanyang mga alagad, puntahan mo nga si Jesus na yun. Itanong niyo kung siya na ba yung ating hinihintay o mayroon pa tayong aantayin iba. No? Nag-struggle ang kanyang pananampalataya mga kapatid. Sometimes mga kapatid, but John is a man of God. John the Baptist. Hallelujah. Simon Peter mga kapatid. Wala siguro dito sa atin hindi nakakakilala kay Simon Peter o kay Pedro mga kapatid. No? Si Pedro, the next disciple that walk in the water mga kapatid, kay Hesus Kristo. Praise God. Nag-iisa lang siya. Pero mga kapatid, there is a time mga kapatid that his faith is struggle mga kapatid. No? Nung hinuli na ang Diyos ang si Jesus mga kapatid, 3 beses niya dininay na siya'y alagad ng Diyos. Hallelujah. Tingnan natin yung mga struggle na yan mga kapatid. Elijah. Kilala natin si Elijah mga kapatid na challenging prophet mga kapatid in the Bible. No? Si Elijah mga kapatid, kanyang maliban na makita ko siya at may daiti ko ang aking daliri sa kanyang sugat, ay doon ako mananampalataya. See? Praise God. Pero sa discipleship ni Thomas mga kapatid, isa siya sa matatag na disciple. Hallelujah. Sino pa mga kapatid? Si Gideon. Si Gideon mga kapatid, hallelujah, hindi ako was called a mighty warrior of God mga kapatid. But before that mga kapatid, si Gideon, ang sabi niya, kung ang Diyos ng Israel ay nasa atin, bakit nagkakaganito tayo? Bakit pinababayaan tayo? That time, mga kapatid, nang inaapi sila ng mga Madians, mga kapatid. Hallelujah. Pero kung ating babasahin, mga kapatid, ang tagumpay ni Gideon, hallelujah. Praise God. It shows, mga kapatid, na ang Diyos ni Gideon ay buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kailangan natin mga kapatid at i-discuss itong mga personalidad na ito mga kapatid, dahil kung ano yung struggle nila ay mas malala yun mga kapatid sa ating nararanasan ngayon. Hallelujah! Si Moses mga kapatid, no? Moses so many times wrestled in his pananampalataya mga kapatid. Bakit? Dahil sa dala-dala niya yung buong Israel na mareklamo mga kapatid. No? Kung minsan, inutusan siya ng Diyos mga kapatid na, sige, itusok mo yung tungkod doon sa bato. Pero ang ginawa niya mga kapatid, dahil sa init ng ulo mga kapatid, ay kanyang hinampas. Amen? Hallelujah! Sabi dito mga kapatid,
Israelites people unstoppable complaining, no? Walang tigil sa karireklamo mga kapatid yung mga Israelites noong pinamunuan ni Moses mga kapatid. Kaya siguro ganun na lang yung pagka-irita ni Moses, no? Kung bakit doon nag-struggle ang kanyang pananampalataya sa Panginoon mga kapatid. Si David mga kapatid, kilala natin si David na man after God's own heart. But the book of Psalms is full of the questioning and pain as well as he killed Bathsheba, mga kapatid, Bathsheba's husband. No? Sa pamumuhay ni David bilang hari, mga kapatid, no? Marami siyang struggle. Praise God. Bagamat siya ay kilala mga kapatid na man after God's own heart, ang daming struggle sa buhay ni David kung ating babasahin. No? Kaya nga sabi dito mga kapatid, ang book of Psalms mga kapatid ay maraming full of questioning and pain ng haring si David. Praise God. Si Jonah mga kapatid, kilala natin si Jonah, hallelujah, na aranawiman. Praise God. Inutusan siya minsan ng Panginoon mga kapatid na pumunta sa Nineveh. Pero ang ginawa niya mga kapatid ay pumunta siya sa Tarsis. Hallelujah. Ganyan ba tayo mga kapatid? Kung tayo'y susunod sa Panginoon mga kapatid, dapat walang pag-aatubili. Walang pag-aalinlangan mga kapatid. Sumunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Palakpak sa Diyos mga kapatid. Hallelujah. Jonah was known a runaway after he rejected the first instruction of God to go to Nineveh. But in the end, he victorious with his faith, mga kapatid. Na kung saan, pati ang hari ng Nineveh, mga kapatid, ay nagsamba sa Diyos. Praise God. Dapat walang urungan, mga kapatid. Hallelujah. Kung may signs ka, mga kapatid, na nanghihina, ano ang dapat gawin sa panghihina mo na yan, mga kapatid? Next is Jeremiah, mga kapatid. Jeremiah is a young weeping prophet in the Bible, mga kapatid, no? Kilala natin si Jeremiah, mga kapatid. Siya ay iyakin sa Diyos. No? Pero ito yung maganda, mga kapatid, kay Jeremiah. Hindi siya umiiyak dahil sa kahinaan niya. Dahil sa kabataan niya, mga kapatid, umiiyak siya sa Diyos upang bigyan siya ng wisdom. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Minsan nag-struggle si Jeremiah, mga kapatid, kung paano niya palalambutin yung matitigas na puso ng Israelites. Yan ang isang struggle na dinanas ni Jeremiah, mga kapatid, sa kanyang panahon. Hallelujah. Bilang isang propeta, mga kapatid. Si Abraham, mga kapatid, no? Kilala natin si Abraham na father of our faith, mga kapatid. Si Abraham ang tatay ng ating pananampalataya, mga kapatid. But sino po ba hindi nakakilala o nakakaalam sa istorya ni Abraham? No? Nag-struggle din si Abraham, mga kapatid, sa kanyang pananampalataya. Bagamat siya'y tatay ng ating pananampalataya, mga kapatid, dumating din ang kahinaan sa buhay ni Abraham. Isa na doon, mga kapatid, yung dininay niya ang kanyang asawa, mga kapatid, sa harap ng hari. At pangalawa, mga kapatid, yung hiniling ng Diyos na i-offer si Isaac bilang sakripisyo, mga kapatid. Praise God. But Abraham has win his faith, mga kapatid. Nanalo si Abraham sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. No? Last na ating babanggitin, mga kapatid, si Jesus Christ itself. No? Nakita natin, mga kapatid, according to the Bible, halos
ang buong panahon ni Jesus, mga kapatid, sa kanyang ministro, mga kapatid, ay inukol niya sa gawain. Ngunit dumating ang time, mga kapatid, na na-struggle din siya. Nung panahon na huhulihin na siya, mga kapatid, in the Mount of Gethsemane, mga kapatid, ay ang sabi niya, Ama, maaari po bang ilagpas mo sa akin ang sarong ito? Means, mga kapatid, bilang isang tao, mga kapatid, bilang a human person, mga kapatid, ay walang excuse. Lahat tayo darating sa pagsubok. Amen! Hallelujah! Ang mga pangalan na ating binanggit, mga kapatid, ay hindi sila basta-basta personalidad sa Biblia. Matitibay sila, mga kapatid. Successful na mga tao, mga kapatid, according to the Bible. Pero nagkaroon ng pagkakataon sa buhay nila, ang kahinaan ay dumating. Normal, mga kapatid, na nanghihina tayo. Dahil tao tayo, mga kapatid. But the good thing is, tingnan natin ang huling pangako ng Panginoon, mga kapatid. Alinman sa mga karakter doon, mga kapatid, na ating binasa, malapit ang ating problema, meaning, pwede tayong magtagumpay. Amen? Pwede tayong magtagumpay, mga kapatid, kung tayo'y magtitiwala. Paki-project nga natin yung 13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Malinaw po na pangako ni Jesus yan. Hallelujah! Ano man po ang pagsubok natin sa buhay, mga kapatid, ito yung altar, mga kapatid, iluhod mo dito yan. Hallelujah! Huwag mong hayaan magtagumpay si Satanas sa buhay mo. Hallelujah! Kaya nga sinasabi ko sa mga anak ko, mga kapatid, na kung padadaig tayo sa kapangyarihan ng kaaway, hindi pinagtawanan lang tayo. Pagtatawanan tayo, mga kapatid, ng ating kaaway. Pero kung hawak natin, dala-dala natin ang sandata, mga kapatid, ng pangako ng Panginoon na magtitiis lamang tayo hanggang wakas, mga kapatid, sigurado yung kaligtasan sa atin. Hallelujah. Shall we stand, mga? Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Kaya po, kung kayo'y dinala ng inyong panyapak sa araw na ito, dito sa lugar na ito, mga kapatid, it is not an incident, mga kapatid. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, dahil alam natin na tinawag tayo ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Upang sundin ang pangako niya. Darating ang mga pagsubok, hallelujah, mga musicians. Please prepare, hallelujah. Darating ang mga panahon, mga kapatid, na ang pakiramdam natin parang ang bigat pumunta sa simbahan. It is normal, mga kapatid. It is normal. Dumadating ang time, mga kapatid, na parang ang hirap bumasa ng Biblia. Hallelujah. There is a time, mga kapatid, na parang ayaw na natin maglingkod, to be exact na sasabihin, mga Lord, sumusunod naman ako, pero bakit nangyayari ang mga problema na to sa akin? Normal po yan, mga kapatid, na may mga panahon na parang hindi natin maintindihan kung nasan tayo naroroon sa presensya ng Panginoon. Normal, mga kapatid. Kasi kung yung sinabihan ng Panginoon na the fathers of our faith, mga kapatid, ay dumating sa Kanya yung pagsubok, paano pa kaya tayo? Praise God. Tayo yung mga Gentiles. Hallelujah.
Nakiambon lang tayo, hallelujah, sa kapangyarihan ni Jesus sa buhay natin. Kaya normal mga kapatid na nagkakaroon tayo ng problema pagsubok. It doesn't mean mga kapatid, hallelujah, na dahil doon bibigay tayo. Come on, church. Yung mga sign na binanggit mga kapatid sa ating apostolis, sa mga apostolis mga kapatid, aktual natin nawi-witness sa panahong ito. No? Aktual nating nawi-witness sa panahong ito mga kapatid ang mga signs na yun. Mga paglindol, mga pagbaha, mga labanan, digmaan mga kapatid. Hindi lamang natin naririnig ngayon yan. Witness na natin. Ngunit may pangako ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. May pangako ang Diyos, mga kapatid. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. The same shall be saved. Ano pa ba ang dapat nating ikatakot mga kapatid doon sa mga binanggit niya? Kung alam natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Problema lang yan mga kapatid. Kung tayo'y nabigo sa pag-ibig, problema lang yan, lilipas din yan. Kung tayo'y bigo sa ating trabaho, problema lang yan, lilipas din yan. Kung tayo'y bigo sa ating mga negosyo, mga kapatid, problema lang yan, lilipas din yan. Kung tayo'y bigo sa ating pamilya, problema lang yan, lilipas din yan. Mga kapatid, iluhod lang natin yan sa altar. Hallelujah. Praise God. Kailan ka bibigay buhay mo't lakas Come on, church. sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Come on, church. Ang pangalan Walang dahilan para sumuko tayo sa buhay. Walang dahilan para sumuko tayo sa buhay, mga kapatid. Kailan ba ibibigay Hallelujah, Lord. buhay mo't lakas? Hallelujah, Jesus. Bigay sa'yo Salamat, Lord God. Hallelujah. na wakas. Sa iyong presensya, Panginoon. Pangalan Salamat sa iyong pangalan, O God. kailan itatatayan kung wala nang Dahil sa pangalan na yan, nagiging matibay kami. ang lahat. Nagiging matibay kami sa Kung circumstance. ang gano'n Hallelujah, Lord. lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya Salamat, O God. Hallelujah. maglilingkod Sa sa'yo? iyong mga salita na siyang nagpapatibay sa amin. Kung hindi ngayon, Hallelujah, Lord. kailan pa? Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal
Kuha mo pa Pinakita sa amin kaya ang mga Panginoon. siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Sa Diyos ang ating Kung hindi Hallelujah. ngayon, kailan pa? Ito ang opportunity natin At kung na magipag-ayos tayo sa Panginoon. Sapagkat hindi nagkulang sa atin ang Diyos. Sa kabila ng makuha pa kaya ang Diyos siya ay ay nananatili sa atin. paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, This is our time. kailan pa? Bring back Sa our relationship. Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala. Wala tayong narinig sa Bible character na sinabi nagpakot sila at hindi na bumalik sa buhay ko Pagko sila'y nanatiling matatawag at masigasig sa sa kanilang pagsubok at lumbay, naroon siyang dumaraman ang Panginoon kapa't kailan pa man. Let's call on the name of Kung Jesus. ika'y lalamig at wala kang malapitan, Jesus, you are palabangan Jesus, restore my life. ang sa'yo'y Heal my broken heart.